everyone. Good evening. So, ang topic natin for today is yung tinatawag na Invisible Universal Church. So, it refers to the true church as sees it, as God sees it. A spiritual reality made up of all genuine believers united by faith in Jesus Christ, regardless of denominational differences or earthly divisions. While we see the visible church as local congregations or institutions, God's perspective transcends outward forms. The invisible church consists of those whose hearts belong fully to Christ, called and kept by Him until His return, and understanding remind us that true identity is found not in building or programs, but in our relationship with Jesus and with each other as His family. So, dito po, God's perspective transcends the outward form na, kumbaga, yung hindi importante yung marami kang sinisalihang religions. Ang importante yung relationship with God. Yun yung pinaka-importante. Sabi ng ating Panginoon sa Matthew 16:18, "On this rock I will build my church." At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yung bato dito ay walang iba ang Panginoon Jesucristo, na pwede nating itong sabihin na confessions ni Peter, na in other words, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Itatayo ng Panginoon ang kanyang iglesia sa ibabaw at pundasyon ni Jesucristo mismo. Kaya sabi dito sa Ephesians chapter 2 verse 19 until 22, nandito yung household of God. Ito yung templo ng God, na yung totoong templo ng God being built together into a dwelling place of God by the Spirit. Itong gusale, hindi ito yung literal na building, kundi ito ay binubuo ng mga tao na lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo para sa ating Panginoon. Kaya po sabi nila, yung mga tao na nampalataya sa Diyos, tinatawag na banal na temple. You are the Holy Spirit, kasi itatayo ng ating Panginoong Kristo is tao, hindi building. Kumbaga parang makikita natin dito, si Jesus Christ is yung cornerstone, yung prophets and yung apostles, sila yung nagturo patungo sa ating sila yung tuturo patungkol sa ating Panginoong Kristo, nagsulat ng Biblia, at tayo as member of the household, tayo ay mga living stone, mga batong buhay na pinagpapatong-patong hanggang sa mabuo yung tahanan ng Diyos. Sa makatwid, yung iglesia ng Diyos, hindi ito building, hindi ito structure, kundi ito ay isang tahanan ng Diyos, dwelling place of God, the temple of God, na binubuo ng lahat ng mga taong nananampalataya sa Kanya. That's why yung first teaching natin for today, the Invisible Universal True Church of God. Number 1, the true church is not merely a religion or a group. So, yung totoong iglesia po, hindi siya mga religion na dito sa Philippines, maraming iba't ibang klase ng religion, diba? Na inire-register sa government. Meron din dito malaking religion sa Philippines na kapag hindi ka member ng church nila, hindi ka maliligtas. Hindi ka kabiling sa iglesia ng Diyos. So, pagkatandaan natin, yung totoong religion, yung totoong church ay is not merely a religion group. Hindi ito religion. Kasi si Jesus Christ, upon this rock, I will build my church. Hindi niya sinasabi na magtatayo ng religion na magpapamembro tayo. Ang iniisip niya yung church, the body of Christ, yung mga tao na nananampalataya sa Kanya. So, lahat ng nananampalataya sa Kanya ay member of ng Kanyang iglesia. Number 2, the true church is made up of all believers.
Yung totoong church na binubuo ng ating Panginoon na mananampalataya ay isang, kumbaga parang, ito'y binubuo ng grupo ng mga tao na naniniwala sa Kanya. So, yung isang sabihin natin meron tayong test. Kapag yung isang religious group, pag hindi ka nagsasabing, pag hindi ka member namin, hindi kami naliligtas. Bakit po? Yung religion ay kailanman hindi tagapagligtas. Yung membership sa isang religion, kailanman hindi tagapagligtas. Walang iba tayong tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Now, punta tayo dun sa isang talata sa Bible, sa Luke chapter 2, verse 42 to 43. Then, meron tatlong nakapako sa krus. May dalawang magnanakaw at si Jesucristo. Yung isa doon, sabi ng isa, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Isipin niyo po, yung magnanakaw na yan, nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Merong kaharian. Nananampalataya kay Jesus Christ na si Jesus Christ ay hindi kayang lupigin ng kamatayan. Naniniwala siya na si Jesus King and Jesus is the kingdom. Matinding pananampalataya yun. Kasi pares nakapako kayo sa krus pero naniniwala ka na he has a kingdom. That's why si Jesus Christ, sinasabi ko sa iyo, isama kita sa paraiso. Now, yung tao na po na yun, yung magnanakaw na yun, hindi yan nagpa-member sa anong religion. Hindi yan visible na makikita mo na pupunta sa iglesia or part ng isang religion. Ang meron lang sa kanya ay pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay maging qualified siya para maligtas at maging membro ng kanyang pamilya ng Diyos. Naligtas ang tao na to ng walang religion na kinaniban. Kaya mga kapatid, yung tunay na paniniwala ay yung nagtuturo na si Jesucristo lang ang ating tagapagligtas at hindi ang mga religion na tinatatag ng mga tao or mga denomination. Kaya tayo mga Kristiyano, Jesus is the Savior and no one else. Hindi natin tinuturo na ang mga religion ay kaya magligtas ng tao or magpamiyembro. Si Jesus Christ lang ang ating tagapagligtas. At ang isang tao, kahit nasa isla ka pa, wala ka na magagawa. Kasi, kung baga nasa isla ka, wala man ng kahit sinong tao doon, or religion, ikaw lang, diba? Pero pwede ka pa rin maging miyembro ng Diyos. Pwede ka pa rin maging miyembro ng pamilya ng Diyos. So, the true church is made of all believers. Lahat naman na nanampalataya. Kahit di pa tayo nagpamiyembro, pwede ka maging parte ng iglesia ng Diyos. The true church is invisible and known to God alone. So, value faith in Christ over membership. Value genuine connections in the family of God. And value love, unity, mercy, and forgiveness. Kaya, kahit anong religion mo, isang Diyos na nakakaalam kung totoong pananampalataya natin. Ang Diyos lang nakakita kung sino talaga ang Kanya. That's why, sabi sa John chapter 10 verse 27 to 30, sheep listen to my voice, I know them, and they will follow me. Alam ng Diyos kung sino yung talagang sa Kanya. At makikita natin yung mga taong nandun sa church, visible, pero invisible, ang Diyos lang ang nakakita kung sino sa mga crowd na yon, sa tao na yon, kung alin doon yung totoong taong nanampalataya sa Kanya, yung totoong sumusunod sa Kanya. Hope you learned something sa motivation, sa natin ngayon, devotion natin. Thank you everyone and God bless.